San pa isang malakas na papuri para sa Panginoon. Kamusta po kayo? Handa na po ba kayo? Dahil mahaba po ito, baka abutin tayo ng alas 5. Joke lang po. So kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon kung paano muli tayo ay nagkatipon-tipon sa lugar na ito ng bumbong. At kung paano po ating pinagsalusaluhan, alam ko ito ay turo sa bawat churches last week, na kung saan God is your source system, one you can count on. Na aking narinig sa dalangin ng ating Sister Marla, na ang sabi niya, turuan ng Panginoon ang bawat sa ating na mai-focus ang ating pananampalataya sa Kanya. Na siya yung maging sentro ng ating pananampalataya. At pag ang Diyos ang naging sentro ng ating pananampalataya, may pagkakatiwala natin ang lahat sa Kanya. That He is the source of our total supply. Na sa lahat ng ating pangailangan, ang Diyos ang siyang tagapagpuno. Sapagkat ito'y Kanyang ipinangako. In Philippians 4:19, that my God, your God, will supply all of our needs. Sabi po ng Kanyang salita, all of our needs. Hindi po sinabing partial, kundi lahat. Pangangailangan mo in your financial system, in your prosperity system, in your healing system, lahat yan ay sagot ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya ang source ng lahat ng bagay. Kaya Abraham saw God in 4 different ways. So, i-continue po natin ang susik ito. Sapagkat nakita ni Abraham ang Diyos. Sabi nito, in 4 different ways. Sa 4 na iba't ibang kaparaanan. Kaya po na-establish yung tinatawag natin foundation faith of Abraham. Ano nga ba yung foundation faith of Abraham? Sino pong nakakaalam sa atin? Alam po ba natin ang foundation faith of Abraham? Hindi lang po natin ito basta isusulat sa ating mga sobre. Hindi lang po natin ito basta sasambitin sa ating mga panalangin. Kailangan maunawaan natin bakit na-establish itong foundation faith of Abraham, that God is the most high God. Makikita niyo po yan sa inyong mga sobre ng tithes and offering. Pinaniwalaan niya, sinampalatayan niya, that God is the most high God. Sumampalataya si Abraham na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay ang kataas-taasang Diyos. Nang sabi ng awit, your name is the highest. Dahil wala ibang pangalan na ibigay sa silong ng langit. Ibig sabihin sa ilalim ng langit, nasukat natin ikaligtas, kundi ang pangalang Jesus. Kaya naman ang sabi ng awit, your name is the highest. At pag sinabing kataas-taasan, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi that Jesus is our Lord. Nang sabi, your name is the greatest. Kaya hindi lang natin basta ito ang awitin.
Unawain natin anong mensahe ng awit upang masamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Ang pangalan niyang pinakadakila sa lahat. Your name, sabi doon, stands above them all. Ang pangalan ng Panginoong Yesus ang siyang makatatayo sa lahat ng mga bagay na ito na ibabato sa atin ng kaaway. Kaya nagawa ni Abraham is number 2 foundation of faith, that God is the possessor of heaven and earth. Dahil siyang kataas-taas ng Diyos, siyang pinakadakila sa lahat, naunawaan niya na ang Diyos ang nagmamay-ari ng langit at ng lupa. Naunawaan niya that God is the deliverer from all our enemies. Ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin sa lahat ng suligi ng masama. Sa lahat ng nais ibato ng kaaway sa ating mga buhay. And that God is the multiplier of every seed sown by faith. Walang ibang Diyos ang siyang makapagpaparami ng bawat binhi na ating iniasik sa pananampalataya. You see, pag ikaw ay nagbigay sa tao, minsan, wala itong balik sa iyo. Pag ikaw ay nagbigay sa tao, minsan nangihinayang ka. Iisipin mo, sayang, para sa akin sana. Pero kung ikaw ay nagbigay sa Diyos, ikaw ay naghasik sa Diyos at naunawaan mo itong foundation faith of Abraham, that God is our source system. Nang sabi niya, He is the multiplier of every seed sown by faith. Siya ang magpaparami ng bawat binhi na iyong ihasik. At alam natin na sa iyong pag-asik, wala rin ibang panggagalingan yan, kundi ang Diyos. Dahil ang sabi ng kanyang salita, siya ang nagbibigay sa manghahasik ng ihahasik. Kaya naman kung alam mo na ikaw ay sa kataas-taasan ni Diyos naghahasik, hindi ka matatakot maghasik. Dahil alam mo ulit yung kanyang pararamihin. Kaya mayroong katanungan sa bawat isa sa atin. What kind of heart do you have? Anong uri ng puso mayroon tayo? Dahil ang sabi ko rito, when you hear God's word and obey Him, it hits the faith of Abraham. Bakit? Dahil tinatanong tayo anong uri ng puso mayroon ang bawat isa sa atin. Are you developing a listening heart? Dahil kinategorize po yung uri ng puso na mayroon si Adam, si Noah, and si Abraham. Adam listened to the voice of God. Siya ay nakinig sa tinig ng Panginoon. Nakinig lamang siya. Dahil ang utos ng Panginoon, huwag niyong kakanin ang buti, ang binhi, ang bunga nitong puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. He just listened, but he disobeyed. Iba po yung narinig mo lang ang salita ng Diyos, pero hindi mo sinusunod. Then Noah listened with an obedient heart. Samantalang si Noah, pinakinggan niya ang tinig ng Panginoon at kanyang sinunod. Noah, build me an ark. Kanyang sinunod. But Abraham cultivated a listening heart. Kung si Noah ay mayroong obedient heart, si Abraham
Kinultivate niya ang kanyang puso upang magkaroon siya ng listening heart. Hinayaan niyang ito ay madevelop upang sa bawat sasabihin ng Panginoon, wala siyang ibang magiging sagot, kundi yes, Lord. Dahil nagawa niya that He, the Lord of heaven and earth, is the one we can count on. Maaaring sa ating pamumuhay, may mga tao na magsasabi sa atin, pag may pangangailangan ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Pag kailangan mo ng tulong, sabihan mo ako. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, only God is the one we can count on. Siya lang yung ating malalapitan. Siya lang yung ating maaasahan. Siya lang yung ating matatakbuhan sapagkat siya ang ating matayog na buog. He is our source system. Kaya ang nais ng Panginoon, maunawaan natin, ano ba itong foundation faith of Abraham? Dahil sabi nga, faith is always there. Maaaring sabihin natin, si Abraham ay isang dakilang lalaki ng pananampalataya. Kasi lang ang aking pananampalataya sa kanya. Pero ang sabi ng susing ito, faith is always there. Whether big or small, it is still faith. Malaki o maliit ng pananampalataya, ito pa rin ay pananampalataya. Kaya sabi nito, Abraham heard God's voice. He cultivated a listening heart and he obeyed. Because once you hear the voice of God, your duty is to obey. Nahuli niyo ba? Once you hear the voice of God, your duty is to obey. Pag narinig mo ang tinig ng Panginoon, hindi man yung audible voice, dahil meron tayong mga leaders, meron tayong mga pastors na ginagamit ng Panginoon upang mangusap sa atin. When you hear God's voice, your duty is to obey. Ito yung iyong pananampalataya sa Diyos, na ikaw ay susunod sa Kanya. Ito yung pananagutan na ikaw ay sumunod sa tinig ng Panginoon. Dahil alam niyo po, papasok tayo ng chapter 4. Nang sabi dito, Abraham's struggle of faith. Maging si Abraham, mayroon siyang labanan sa kanyang pananampalataya. Pero ito'y pinagtagumpayan niya. Kaya napasok niya yung flood stage of living. Dahil maaaring sabihin natin, si Abraham ay isang dakilang lalaki ng pananampalataya. At ako'y si Eileen lang. Ako'y si Sedi lang. Anong laban ko kay Abraham? Ang sabi ng Diyos, small, big, that is still faith. And it is your responsibility to cultivate your faith. Cultivate your heart. Because when you cultivate your heart, it will mature. Ano ba yung cultivate? Yung mga nagtatanim dito. Ano ba yung cultivate? Diba kailangan mong bungkalin ng bungkalin? Kailangan mong alagaan. Kailangan mapasok sa kaloob-looban mo lahat ng salita ng Diyos, lahat ng kanyang pangako. Sabi niya, not once, not twice, not thrice, but every day, sa araw-araw. Because Abraham was blessed by using his faith. Pinagpala siya ng Diyos
sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Na ang pangako ng Diyos kay Abraham, I will bless you and you will be a blessing to others. Diba napakasarap pakinggan na pag ikaw ay pinagpala ng Diyos, magiging pagpapala ka sa nakararami. Because faith is faith, just like gold is gold. Pag sinabing ikaw ay binigyan ng Diyos, lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng sukat ng pananampalataya. Kaya nga, faith is faith. Like gold is gold. Hindi yan maaaring mabago. Faith is faith wherever you find it. It's still faith. And that is our greatest recovery. Pag naunawaan natin na tayo ay binigyan ng Diyos ng sukat ng pananampalataya, it is our greatest discovery. It is our duty to cultivate, to listen to God's voice. Dahil sabi po dito, Abraham did not always have a developed kind of faith. He had to begin in faith the same way we do. Dahil nang nakilala ni Abraham, Diyos, hindi naman siya, great man of faith. Hindi agad dakila yung kanyang pananampalataya. Nagsimula siya kung paano tayong lahat ay nagsimula sa maliit na pananampalataya. Kaya nga, ang ating pananampalataya, mayroon po itong kategory. Parang pag tayo ay tumitingin sa mga card ng estudyante, mayroong beginning, mayroong developing, meron ng satisfactory, meron very satisfactory, meron ng excellent. Pag sinabing excellent, pag sinilita ng Diyos, yes Lord ka kaagad, di ba? Hindi ka na magdadalawang isip, kaya ko ba? Bigyan mo Diyos ng 150,000. Anong faith kaya ang meron ka? Beginning? Saan naman ako kukuha ng 150,000? Developing? Yes, Lord, nais ko pero wala akong maibigay. Wala pa akong pera. Satisfactory? Yung ikaw ay naghahanap na ng paraan kung paano ba makasusunod sa utos ng Diyos. Very satisfactory. Nilalakaran mo na ba? Or excellent ka na? Yes, Lord, I will give you what you want. Hindi pa naman tayo dumating dun sa punto na nasabi na natin sa Panginoon na you're asking me too much. Hindi pa naman dahil alam natin na itong mga hinihingi ng Panginoon sa atin, hindi niya ito hingin kung alam niya na hindi natin kayang ibigay. Dahil hindi tayo ipapahiya ng Diyos. Kaya ngayon ko po dito, pinakikinggan ko ang Sister Nini. Meron tayong beginning of our faith. Ganito rin po si Abraham. Meron siya pasimula. Developing of our faith and finishing of our faith. Pag na-cultivate natin ang ating listening heart, just like Abraham did, darating tayo dun sa finishing of our faith. Dahil ang salita ng Diyos, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag sa Panginoong Yesus ka nakatingin, hindi ka matatakot. Because great faith has to be developed. Our own faith has to start. And our faith has to be developed by us. Ang ating mga pananampalataya, ito ay madedevelop, ito ay lalalim. Hindi dahil sa ating kapitbahay, hindi din sa ating mga kapatiran, kundi tayo ang may responsibility upang ma-develop ang pananampalatayang ito na ibinigay ng Diyos. Huwag mong itago. Gaya ng binigyan ng talento, diba mayroong binigyan ng 5, pinangalakal niya.
May binigyan ng 3 ang pinangalakan niya. May binigyan ng 1, itinago niya. Kaya anong nangyari? Pag iyong itinago, ang kaloob ng Diyos sa iyo, itatapon ka doon sa labas at doon ang pagnangalit ng mga ngipin. Ano ba yung pagnangalit ng mga ngipin? Nandun yung manghihinayang ka. Sana ay nagbangan ko ang pananampalataya ko. Sana ay inilis ko sa Diyos. Dahil maski ako, may isang araw na ako'y nag-iisip. Dahil lahat tayo ay hinahamon ng Panginoon. Sabi ko, hindi namin kaya. Paano? At alam niyo, pinalikan ako ng itinuro ko sa lugar ng Kinagatan. Dahil ang tinuro ko doon, release your faith. Kaya sabi ko, kung hindi kami mag-release ng pananampalataya, hindi makakakilos ang Diyos. At bawal muna, kami at ang Diyos muna. Kaya sabi ko, lahat ng ating tinuturo, ito'y babalik sa atin pag hindi mo nilakaran. You have to release your faith. Pinaunawa ng Diyos sa atin. You have to release your faith for God to move para makakilos ang Diyos sa iyong buhay. Kailangan mong i-release. Bitawan mo, ipagkatiwala mo, ipaubaya mo sa Diyos ang pananampalatayang iyan. Dahil faith without action is dead. A half-hearted faith is not faith at all. Kailangan mong lakaran ang pananampalataya. Kailangan mo itong i-develop. Dahil hindi na naman po tayo ang nag-i-struggle. Maging itong great man of faith na si Abraham, nag-struggle din siya. Because the releasing of my faith and your faith is always a struggle. Because faith is a struggle. Dahil kung wala kang labanan, sabi nga, wala kang pagtatagumpay. Paano ka magkakaroon ng pagtatagumpay kung wala ka namang labanan na kinakaharap? Sabi nga, turn your faith loose. Pakawalan mo ang pananampalataya mo. It has always meant going against the current men's opinions. Alam niyo, yung mga pananampalataya natin, maraming tao na hindi makakaunawa. Marami yung merong hindi magandang opinion. Diba? Yung patotoo ng ating Sister Sonia, na kung saan, na kung itawag ng kanyang pagtuturo, ang dami niyang narinig na salita. Galing dun sa mga tao na hindi nakakaunawa ng pananampalatayang ito. Diba? Sabi, sayang, piprinsipalan pa naman sana. Dahil iba yung plano at layunin ng Diyos sa buhay natin kaysa sa plano at layunin natin sa ating mga buhay. Kaya, faith is a struggle. Mayroong hindi a-agree sa iyo, mayroong mga against, mayroong kang maririnig ng mga usap, mga salita na masasaktan ang iyong damdamin habang ikaw ay lumalakad sa pananampalataya. But when you develop and cultivate a listening heart, tanging tinig lang ng Panginoon ang pakikinggan mo. Kaya narito si Abraham, sabi nito, first, he struggled because his family were not believers originally. That was the struggle he had to rise over, not once, not twice, but continuously. Yung bawat isa sa atin, na tayo na mga nakakilala sa Panginoon na hindi kasama yung mga samba-sambayan, hindi kasama yung mga magulang. Ito yung unang struggle ng ating pananampalataya. Dahil hindi nila ito mauunawaan. Second, when he began to hear God speaking inside him, as we all do in some way, and he understood that he was to get up and leave his people. Nang narinig niya ang tinig
Panginoon, nag-struggle siya dahil inuutosan siya ng Diyos na umilis ka sa iyong bayan. Humalaan ka doon sa lugar na ituturo ko sa iyo. That is his struggle. He just couldn't summon the faith and courage to do it for some time. It was a struggle. Finally, he did get strong enough to start the trip. Alam natin kung paano si Abraham ay sumunod sa Diyos. Walang sinabi ang Diyos, pumunta ka sa lugar nito, basta tinakad mo iyong mga paa. Sasabihin ko, kung ikaw ay titigil, sasabihin ko kung ikaw ay magpapatuloy. That was Abraham's faith. Dahil God is the God of direction, siya ang magdadirect ng ating mga buhay. Third, he married a beautiful girl. So si Sarah ay napakaganda, but he discovered she was barren. A condition in those days that was considered to be almost a curse, because children were valued highly because of his wife's barrenness. Abraham realized he would have no heirs. So nang pinakasalan niya si Sarah, na-discover niya na si Sarah ay buog. At kung si Sarah ay buog, wala siyang tagapagmana na magpapatuloy ng kanyang lahi. So that was a struggle. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, walang sinumang babae ang magiging baog. Kaya, nangako ang Diyos sa kanya. At alam niyo, sa pangako ng Diyos nito, patuloy na siya ay nag-struggle. Dahil, hindi niya alam kailan mo pangyayariin ng Diyos. Matanda na si Sarah, 90 years old. Magdadala pa ba ito ng sanggol sa kanyang sinapunan? Kaya narito, dahil ang pananampalataya ni Abraham ay hindi kasing lawak ng pananampalataya na mayroon si Sarah, dahil si Sarah ay nagtatawa, ako magbubuntis, 90 years old. Kumbaga sa panahon natin ngayon, lola na. Tama? Kaya ang ginawa niya, imbis na mag-antay sa pangako ng Diyos, tinulungan niya ang Diyos. O Abraham, ito ang ating alipin si Agar, sipingan mo. Kaya nagkaroon ng Ismael. Pero, because God is a promise keeper, naroon, pinanganak pa rin si Isaac. Dahil po ang pangako ng Diyos sa buhay nilang mag-asawa. Sabi nga, bagaman nagtatagal ang iyong pag-aantay, hindi maglalaong, ito'y papangyayarihin ng Diyos. If you keep your faith in God. Fourth, when he finally reached the place God had called the land of promise, the place he would give to Abraham and his descendants forever, another problem came up. Abraham was not told to walk out the land, and wherever his feet touched, the land would be his and his seeds after him. How do you think he felt when he realized his wife Sarah would never bear his seed? Di ba dahil ang pangako ng Diyos, lahat ng iyong tatapakan, ito'y magiging pag-aari mo. At sa lahat ng mga magiging anak mo. Samantalang alam niya, si Sarah ay buog. Pero dahil ang Diyos ay tapat, pinapangyari niya na si Sarah ay nagkaroon ng anak. And Abraham was called the father of many nations. Pinapangyari ng Diyos ang kanyang pangako. Because it wasn't easy to have faith, hindi mo madaling magkaroon ng pananampalataya. Alam natin yan. Because you have to die to yourself. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, kailangan mong mamatay sa iyong sarili. Sa iyong sariling
kalooban, sa iyong sariling plano, sa iyong sariling naisin. Kailangan lahat ng plano at layunin ng Diyos sa iyong buhay ay magpailalim na. Because faith is not easy. The process of developing the faith and releasing it to God is not easy. Kaya ang bawat sa atin, mapalad tayo kung nakikita natin na ang ating mga pananampalataya ay lumalago. At alam ko na ang bawat isa sa atin ay lumalago. Kaya nga nagkaroon ulit ng panibagong entry, tama po. Parang last week lang na-announce ni Pastor. Then, after 12 days, ay na ang surprise. May surprise ng Diyos because you develop a listening heart. Kung ginamit ka ng Panginoon upang maghasik, it is not your loss, kapatid. It is not your loss. Hindi ito kalugihan sa'yo. Bagaman malaki ang hiningi sa'yo ng Panginoon, hindi ito kalugihan sa'yo. Because He is the multiplier of every seed sown. He is our source system. At napatunayan mo that you develop a listening and obedient heart. Di ba nakakagala? Wow, meron pala akong listening heart. Papunta na pala ako doon sa excellent na tinatawag. Sa excellent faith. Sa finishing faith. Kaya tayo, ang krusada ay magdadalawang taon na po. Tama po ba, Ate Corinne? At tuloy-tuloy ang ating paghahasik. At alam ko na sa lahat ng ating niyasik sa Panginoon, hindi ito babalik sa atin nang walang ganang bunga. Yung nagnanais magkaanak, ikaw ay magkakaanak. In God's perfect time. Yung nagnanais magkatrabaho, ikaw ay magkakatrabaho. Yung nagnanais makatapos, ikaw ay makakatapos. Just focus your faith to God. Alam ko, hindi madali pagdadaanan ng buhay ng bawat isa sa atin. Because faith is a struggle. Kung paano Abraham has a struggle in his faith, we also have struggles in our faith. At pag dininig na ng Diyos ang ating dalangin, gaya ng aking paalala sa lugar na pinagatan, huwag maging dahilan na ikaw ay tumigil, na yung paglilingkod mo ay hindi mo masunod dahil dun sa answered prayer, dahil hindi mo ito matatawag na blessing. Kung ibinless ka ng Panginoon, trabaho, ng anumang bagay, at ito'y nagamit sa iyo ng kaaway upang hindi ka masunod, it is not a blessing. Kaya ito yung paalala sa buhay ng bawat sa atin. Focus your faith to God. Ano mang iyong pangangailangan, God is your source system. Sa Kanya ka lang lalapit. Sa Kanya ka lang tatakbo. Sa Kanya mo iangklang iyong palataya. Huwag mong hayaan na hindi mo magawa yung iyong pananagutan sa Panginoon. Huwag mong hayaan na mapiit. Dahil kailangan ko ng trabaho, kailangan ko ng bayan, may babayaran ako, kailangan ko ng trabaho. Who is your source? Nagsabi ng foundation faith of Abraham, God is the most high God. And when you know your right standing and your position with God, you are a child of God. Kaya ngayong mga magulang, di ba, pag yung ating mga anak ay may hiningi na pahihindihan ba natin, wala na lang kung papunta sila sa masama. Di ba? When you are a child of God, gaya ng isang magulang sa natural, pag may hinihingi yung anak, ibibigay mo. Gaano pa
Kung alam mo na ang iyong Ama is the most high God and possessor of heaven and earth, mapahihindihan ka ba niya? Dahil kaya ng ating pinag-aralan, because of your faith, He will cover you with His righteousness. Yung katuwiran ng Diyos, itong bahala sa iyo. Kaya, sabi nga, paalala sa ating lahat, huwag mong ipagpalit ang araw ng linggo sa trabaho, sa anumang bagay. Kung ikaw ay may pananagutan sa Panginoon, kung ikaw ay mga awit, kung ikaw ay manunugtog, huwag mong ipagpalit ang araw ng pag-iensayo para sa iyong trabaho. Dahil at ng iyong tatausin, wala itong kabuluhan. Pero pag naunawaan mo that God is your source, okay, ang oras nito ay para sa Diyos, ibibigay ko sa Kanya. Trabaho, anumang bagay na yung pagkakabisihan, ikaw ang dapat magpahinuhod sa akin. Hindi ako ang magpapahinuhod sa iyo. Because God is my source. He's my source system. Hindi kalugihan sa akin, hindi kalugihan sa atin. Na yung oras na para sa Diyos ay ibigay natin sa Kanya. Ito ay magiging pag-aani ng buhay ng bawat isa. Na kung saan focus your faith to God, put Him first. Sabi nga, first thing first. Alamin natin, lalo higit sa mga kabataan. First thing first. Kagabi pa nandito kami ni Brother Jerry kasi nagpa-practice at maraming wala. Ako, sabi ko pa naman, di ba paalala ni Ate Corinne, galing sa Mother Church, no practice, no tugtog. No practice, no awit. Hindi pa ako nang meron ha, just a reminder. Dahil ito yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, salita ang ating kapatid na si Esen, pag-join, pwesto pa rin kayo. Kung kayo manunugtog, tumugtog kayo. Kung kayo mga awit, umawit kayo. Umakyat kayo dito. Huwag yung, ay, may manunugtog naman, hindi na ako aakyat, hindi na ako magpa-practice. Kaya nga, join, mga kapatid. Lalo dun sa ating mga manunugtog. Ang naiiwan lang po ay si Sarah Joy na nag-u-organ. Ilang church po tayo mag-join? 3. So, ibig sabihin, 3 manunugtog. Mga awit ay napakarami. Dahil kagabi nagkakwentuhan kami yung Brother Jerry, sabi ko, naalala ko yung kay Brother Glenn na ngayon ay wala na sa Maranatha. Na kung saan may gawain ng Panginoon, hindi siya dumating. Eh, lalaking ito, manunugtog ni Pastor Boy, magaling mag-drums, magaling mag-organ, magaling umawit. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, na nice din ang uling tumugtog. Ang sabi kay Pastor Boy, patutugtugin mo siya. Paano ako nung panahon na kailangan ko siya bilang manunugtog at hindi siya dumating? Kaya kanina nagbubulay-bulay ako, oo nga, paano ka naman ng Diyos nung oras na kailangan ka niya? Dahil ang Diyos, sa oras na kailangan mo siya, lagi siyang nandyan. Because when we say that He is our source system, hindi lang financially. Maging yung ating hininga, He is the source of our breath. Kaya lahat ng kaya mo yasi sa Panginoon, ihasip mo. Dahil hindi ito magiging kalulihan para sa iyo, kapatid. Sabi nga, naalala ko parang si Ate Corinne yung nagpaalala noon. Huwag mong hayaan na yung krono mo ay agawin ng iba. Pag ikaw ay binigyan ng pabor ng Diyos, huwag mong hayaan na alisin ito sa iyo. Kahit nagpaalala din ng ating Sister Rachel, pagka sa practice, huwag na kayo magsitambay, magbasa kayo ng Bible. Dahil naging paalala ko rin po ito sa kinagatan. Nang tanongin ko sila, kayo ba ay nakapagbabasa ng Bible, taas ang kamay? Naku po, iilan lang ang nakapagtaas. Noon po ate ko rin pagka hindi ka tapos ng Bible from cover to cover, hindi ka pwedeng pumwesto. Kaya ngayon, mapalad ang ating mga kabataan by the grace of God. Pag nagsabi ka kay Pastor, Pastor, gusto ko pong umawi, gusto ko pong tumugtog, sige, pag-gamit ng inyong buhay. Kaya yakapin natin itong pabor na ibinibigay ng Diyos sa atin. Because He's our source system.
Sa Kanya nang galing ang lahat ng mga bagay na iyan. Kaya dapat, ikaw ang mamahala, hindi ikaw ang mapapamahalaan. Because God is your source system. Ano bang iyong pangangailangan? Sagot ka ng Diyos. Diba? Meron nga tayong mga kapatid na isumama ng crusade, kahit walang pera, go. Napapahiya ba? Diba? Pag singilan sa sasakyan, napapahiya ba? Diba hindi? Sagot ka ng Diyos, hindi ka pa uuwiin. Dahil ikaw ay sumunod, sagot ka ng Diyos. Ganyan ang Diyos kung magpuno sa iyong pangangailangan. Kaya wag natin sabihin, kailangan ko kasi magtrabaho ng araw ng Sabado, ng araw ng Linggo, para mabayaran ko yung aking babayaran. Meron akong deadline, meron akong ganyan. When you understand the Word of God, kaya sabi, kailangan basahin ko ng basahin ang salita ng Diyos upang makilala mo siya. Hindi lang dahil babasahin ko to kasi aawit ako bukas. Babasahin ko to kasi tatayo ako bukas. Magbabasa ako ng Bible. Kasi baka mahalata na wala akong bahay. No. Babasahin mo ang salita ng Diyos upang makilala mo siya. At maunawaan mo that He is your source system. Dahil kaya ni Abraham, wala siyang takot. Even his only son, kaya niyang ibigay sa Panginoon. Dahil nalaman niya, nakilala niya, that God is the Most High God, possessor of heaven and earth. He is the deliverer from all our enemies and the multiplier of every seed we sow by faith. Ito'y kanyang naunawaan. Kaya ang nais ng Diyos kung paano i-release ni Abraham kanyang pananampalataya, i-release din natin ang pananampalataya natin sa Diyos. At may i-release lang po natin ito kung kilala natin siya. Dahil kung hindi mo nakikilala ang katangian ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, nandun yung takot, nandun yung doubt, nandun yung pagdadalawang isip. Kung hindi mo kilala na siya ang magmumultiply ng lahat ng iyan na inuyas, mapipiit. Pero kung nakalawaan mo the foundation faith of Abraham, sabi nga, hindi ka mag-withhold. You will always give what God wants. Hindi mo what God needs. Dahil ang Diyos ay walang pangangailangan because He is the possessor of heaven and earth. Iba po yung needs sa wants. Whatever God wants, you will give it to Him. Dahil ang tinitingnan niya, yung iyong attitude in giving, your heart in giving, kaya mo bang ipagkatiwala sa Kanya? Ang iyong buhay, ang iyong talento, ang iyong oras, lahat, kaya mo bang ipagkatiwala sa Kanya? And when you understand that He is our source system, walang bagay na mahirap para sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya po ang ating susi, God is my source system, one you can count on, and Abraham's struggle of faith. It is your example in the blood stage living. Purihin natin ang Panginoon. To God, to all the Lord.